Atisa Manalo, Philippines! Handa ka na ba para kay Atisa Manalo representing the Philippines for Miss Cosmo 2024? Ito kasi yung kanyang departure aura bago siya pumunta sa Vietnam. And ngayon, pag-uusapan natin bakit posible magkaroon tayo ng chance na makakuha ng first ever crown sa Miss Cosmos as its first ever pageant doon sa Vietnam. Kaya without further ado, eto na yung mga possible top 5 reasons bakit may chance si Atisa Manalo from the Philippines. Pero bago natin pag-usapan ng top 5, tignan muna natin ang first appearance ni Atisa Manalo sa Vietnam. As in, ang daming nagkuhumaling sa kanya kasi nga naman, napaka-fresh niya. And in every angle, mapapa-second, mapapa-third, at mapapa-forever look ka kay Atisa Manalo. Kaya no wonder, ang dami ding nag-aabang para sa kanya. Unahin na natin ang number 1, yung kanyang pageant experience. Technically, veterana si Atisa Manalo and isa siya sa mga most experienced candidates na sasabak sa Miss Cosmo. So, sa mga sinalihan niyang pageants, nagsimula muna siya sa regional pageants and then unti-unti siya nakilala. And then, sumabak siya sa Binibining Pilipinas where she landed as the first runner-up of Catriona Gray bilang isang winner ng Binibining Pilipinas International. And she represented the country sa Miss International 2018 where she placed as the first runner-up. And hindi birong mag-place ng first runner-up sa isang international pageant. Kaya ang magandang portfolio ito para sa kanyang profile sa Miss Cosmos. So as you can see, hindi lang experience, kundi talagang successful yung mga previous pageant stints niya. And recently, sumali din siya sa Miss Universe Philippines where she landed as the second runner-up. And hindi rin bilo mag-place bilang isang second runner-up sa isang napakahigpit na Miss Universe Philippines competition. The second is the face card. Hindi na ako magtataka kung bakit ang dami talagang may bet kay Atisa Manalo. It's because one of her best assets ay yung kanyang face. So makikita nyo, laging fresh. Kahit na haggard na siya, kahit na pagod siya, fresh pa rin, di ba? And kahit na anong angle shots, mapa-candid man, alam mo yun, yung very professional yung style sa pagkaka-photo sa kanya, very high fashion, na alam mo yun, yung pwede mag-transform ang isang commercial look into a high fashion look. So, ganyan ka-versatile yung pagmumukha ni Atisa Manalo. Kaya, hindi na ako magtataka kung if ever man na merong face card award, siya ang pwedeng manalo. Pangatlo naman, yung pinakagusto ng lahat. Very approachable, very demure, very cutesy. Diba? Totoo naman. Hindi yung katulad sa mga ibang candidates na maganda nga talaga pero supladita o kaya nagmamaldita and pinipili lang yung mga gusto nilang kausapin. Pero si Atisa Manalo, kahit na pagod, she will always say hi, she will always acknowledge, she will always be there to, alam mo yun, bigyan niya ng time kung sino yung may gustong magpa-interview sa kanya, kumuha ng pictures, yun bang walang issue, walang arte, walang kineme, yung mga ganyan. So that's why maraming pageant fans ang gustong kumausap sa kanya, gustong inaabangan sa kanya dahil sa kanyang bubbly personality din. Tsaka, syempre, yung kanyang down-to-earth na attitude. Kaya, dahil sa pagiging humble niya, dumadami at dumadami ang kanyang fanbase. The fourth one is preparation, syempre. Sa ilang years ba naman na sumasali si Atisa Manalo, even before 2018, alam na niya yung mga different styles of training, especially sa mga bumagay sa kanya. And ngayon, meron siyang mga trademark na poses, tapos yung mga walk, na umaayon talaga sa kanyang personality, yung physique niya, yung aura niya. Kaya, technically again, she is familiar kung ano yung pwede niyang i-calculate, tapos yung gagamitin niyang strategy, especially sa mga candid na mga events, tapos doon sa mga formal na events, and syempre doon sa competition proper mismo. And she really has different styles, ang daming mga glam team na willing umayos sa kanya and especially sa mga nagtitrain sa kanya in which pinapalakas pa niya kung ano yung
strengths niya and syempre minimize niya kung ano man yung mga nakita ang weaknesses niya. At syempre naman, hindi mawawala ang suporta ng mga Pinoy. And yes, the fan-based support is very important para kay Atisa Manalo. And this is also beneficial for the organization sa Miss Cosmos. Obviously, it's because this is one of the most effective na strategy para mapansin ang Miss Cosmo. Inalagaan talaga nila ang pageant fans, hindi katulad ng ibang pageant na dinodog-show ang mga Pinoy pageant fans. Kaya tignan nyo ang nangyari sa isang pageant na yan. Wala, nilalangaw, kahit na ano pang gawin nila, hindi na pinapansin ng mga Pinoy pageant fans. At least dito sa Miss Cosmo, pinapahalagahan nila kung sino man yung mga fan base ng ibang candidates and hindi nila pinupuna yung mga ibang countries. That's why ang laki ng return of investment. And this should be a learning lesson sa mga iba pang nag-organize ng pageant na pahalagahan ang mga pageant fans. Pero hindi pa rin natin maiiwasan yung mga asal kanal na pageant fans. May mga comments sa mga pageant vlogs ko na sinasabi na, ayan ka na naman, todo hype pero ending, luhaan na naman. Yung mga ganitong toxicity. And ang para sa akin, ang ipinaka-importante dito is hina-highlight natin ang pambato ng Pilipinas. Hindi yung ini-spread natin ang toxicity level. Pero anyway, good luck kay Atisa Manalo. Sana maiuwi niya yung corona para sa Miss Cosmos for the Philippines. Ayan. And I hope na makita natin yung iba pang progress ni Atisa and syempre yung pageant mismo. So hoping for the best sa Pilipinas and mag-update ako especially kapag may mga special events such as pre-pageant, national costume, and the finals night. So, kung gusto niyo ng mga pageant updates, mag-follow lang kayo sa akin. Story of Anthony. And syempre pati na rin sa YouTube, TikTok, Threads, and Twitter. So that's it guys. Thank you and have a wonderful day.